Okay, so in this video, I'm going to show you how to create an attendance report, no? Ang assumption kasi natin dito, may online class at ang ginagamit nilang platform for their online class is MS Teams. Ang MS Teams kasi nakakapag-download ng attendance. Okay? So para malaman natin kung sino yung mga absent at present during the meeting. Okay? So kung ang ibig sabihin dito sa dataset natin, kung bubuksan natin yung mga CSV to, no? Tsaka itong ating master list. So by the way, ang CSV file, text file din yan, no? Pag ni-right click mo yan, tapos edit ang ginawa mo, makikita mo yung laman yan as text file. So comma separated value, ibig sabihin yan, no? Mayroon kang mga comma sa bawat values mo. Pero pag actually pag naka-display siya sa ating Windows Explorer, makita mo yung icon na Excel. So ibig sabihin ready siya to open in Excel application. So kapag dinouble click ko yan, mabubuksan yan sa Excel application. Okay? So kita nyo to. So para actually tatlo lang yung column yan, A, B, and C. So i-double click ko lang yan para makita natin talaga yung mga values, no? Kasi yung mga iba partially hidden yung mga values. So ito yun. So ito yung teacher, ito yung mga students. Okay? Ayan. Na natin ngayon itong given instruction, no? Ito yung problem instruction na naka-PDF, double click lang natin. Yan. So sabi rito, ito yun, may given tayong CSV file na master list tsaka yung attendance na galing sa MS Team, na dina-download sa MS Team yan So yung part 1 pagsasamahin natin, no? At ang isasubmit ng student itong file name na to. Okay? So ang gagawin na lang natin ganito, isa-save as ko na lang muna to, file save as, then save ko siya as Excel file, then sundan ko yung file name. Ito yung file name, di ba? Susundan ko lang yan, copy and paste ko na lang dito. Yan. For example, DIT21 ako, no? Yan. BI, yung subject code, then love exercise 2, then let's say yung pangalan, last name is Andoy. Capital na lang natin, Andoy, then Maestro. Okay, yung aking first name. Yan. So yun yung first step, no? Sinave ko muna. So yung dataset ko yan. So then pangalanan ko to ng dataset. Okay. Then ilalagay ko rito yung master list kasi dalawa yung file na given, So pag-iisahin ko na lang siya. So kung mapapansin niyo dito sa folder ko, yan. So dito na ngayon yung submission file. Na-preserve ko yung CSV na dalawa, no? So open ko ngayon to. Bubuksan ulit yan sa Excel. So ganun din, no? I-ano ko tong mga, so i-extend ko yung ating column width. Yan, ito yon. So para makopya ko yung master list, i-click ko muna lang to. Then right click, then copy. Then babalik ngayon ako dun sa aking working file, which is this one, no? Then click ko lang to, new worksheet, then right click ko yan, then paste naman. So kinopya ko na ngayon yung master list papunta rito. So isang file na lang siya. So pwede ko nang i-close yung isa, no? So i-close ko na lang tong ito. Hindi tayo nalilito. Don't save. No. Yan. Okay? So medyo ayusin lang natin tong ating master list. Maglagay ako ng parang blank row. Ayan, right click insert, that's blank column. Magso-serve as parang margin natin, ano? Ayan. Then ayusin lang natin, select ko yan. Then lagyan ko ng border. Yan. Lagyan ko lang ng ng color, lagyan ko lang ng color fill o fill color. Ayan. Then i-bold ko siya. Ngayon, kung in-scroll ko yan, medyo nakawala yung column header. So, click ko lang to. Then data, as a view pala. So, view, then please paint. Para ma-retain natin yung ating column header. Ngayon, mas maganda, lagyan natin ng sequence number, no? Para alam natin ilan ba yung ating student. So, right click lang, tapos kakopy ko lang to. Tapos double click.
Type ko sequence number. Gigitna natin yan later. Then 1 and 2. 1 and 2 para maalam niya yung pattern, no? Ibig sabihin, nag-increment ako by 1. Then double click ko lang yan. So maglalagay siya ng sequence number 1 to 25. Then i-click ko lang tong header, home, then igitna ko siya. Okay? So ganun lang kabilis, no? Then select ulit. Then lagyan ko ng border. Yan. Okay, maganda na, no? Then pangalanan ko siya na master list. Master list. Okay. Then double click ko lang to para medyo mag-compress. Kita naman lahat. Okay? Now, balik ako ngayon sa dataset. So, susunod kong gagawin. So, tapos na yung part 1, no? Na-combine ko na. So, next natin gagawin dito, yung part 2 is tatanggalin natin yung mga duplicate. So, papangalanan natin, maggagawa tayo ng panibagong Excel sheet, papangalanan natin data unique. Okay? Para yung unique lang, yung kasi gusto natin lang na malaman kasi yung present, no? Okay. So, balik tayo sa ating working file. Yan. So, ang gagawin ko, kukopihin ko na lang to. Right click ko lang siya, move or copy, then create a copy, then okay. Pag nagkokopya ka ng worksheet, kinokopy niya rin yung pangalan, no? Yan. Pero sabi rito sa ating requirement, so ang pangalan niyan is data unique, no? So right click, then papalitan ko siya ng data unique. Ayan. Then pag napalitan ko na yung name niya, iusog ko na siya, drag ko lang siya dito. Ayan. Para sunod-sunod. Okay? Now, para maintindihan nyo to, ang ibig sabihin nito, diba, ito yung sa MS Teams, Okay? So, yung unang record na makikita nyo sa kanya, yan yung join time, o kung kailan siya pumasok. Tapos, kung kailan siya umalis. Usually, dalawa lang yan. Join, tsaka yung left. Pero, bakit may mga apat? Ang ibig sabihin yan, so, na-cut yung kanyang internet connection, tapos, nag-join siya ulit. So, nare-record yun. Kung kailan ka umalis, so, nawala siya ng almost 4 minutes. So, nawala yung possible yung internet connection niya. Nawala, no? Then, nag-join siya ulit. So, yan. At tulad nito, ito, just ganun din, no? Meron diyang marami. Ito, katulad ito, marami. So, ibig sabihin, talagang may problema sa internet niya during that time, no? Nawawala yung connection. So, nag-join siya, nawala. Tapos, matter of seconds lang naman, no? Yan, nag-join siya ulit. Tapos ito. So, makita nyo talagang may problema yung kanyang connection. Okay? Left. Talagang nawawala lang yung ano. Not unless makakita tayo na nag-left siya, tapos ang tagal niya bumalik, no? Ito, medyo 3 minutes, no? Yan. O kaya, 30 minutes, no? Yan. Makukompute naman kasi yan, si MS Teams, nagbibigay siya ng report na kung, ilang minutes ka nag-stay sa meeting. So, yan. Kaya, malalaman, may way na malaman na talagang intentional na naglabas-pasok ka lang kasi possible na nagmo-multitasking ka, no? Or hindi ka lang nakikinig. Okay? So, okay, may iba kang ginagawa, nag-game ka pala. Okay? So, ganon. So, malalaman niya, no? May way na malaman. Okay? So, una natin i-remove itong teacher, no? So, delete natin kasi hindi naman siya kasama sa attendance. Then, delete natin yung mga duplicate kasi ganito yan. So, yung unang entry mo, yun yung join, yung time na pumasok ka sa meeting. Yung unang-una. So, yun lang i-retain yan. Kasi nito, ang dami niyang entry, di ba? Yung unang-una ito, yun yung join, yung first niyang pagkaka-join sa meeting. So, yun lang i-retain. Sa Excel kasi, depende dun sa criteria mo, no? Ang criteria kasi natin dito yung name. So, kung ano yung una niya ma-encounter, i-retain yun. Then, the rest na duplicate na ma-encounter niya, ibuburahin niya na. Okay? So, sinelect ko lang yan. Then, click mo yung data. Then, dito sa tabi ng text to column, meron ditong remove duplicates. Yan. Itong inyong importante. Ano yung magiging basis mo ng pagre-remove? Di ba, sabi nga natin yung A lang dapat. Kasi, once na, example, chinek ko to, naka-check. Pag in-okay ko, walang mabubura. Kasi unique yan, tatlo na yan. Combination of A, B, and C. Ang combination yan, unique.
Okay? So, nagkakaroon ka ng duplicate lang sa A. So, yun yung magiging base natin. Although, sa B, di ba, may mga duplicate naman, join left. Pero hindi yun ang gusto nating maging basis. Ang gusto natin maging basis, yung name. Kasi gusto natin, isang name lang yung mag-appear sa ating listahan. So, i-remove natin yung C, tsaka yung B. Then, mag-o-okay tayo. So, makikita nyo, 47 duplicates ang na-remove at 23 lang yung unique. By the way, yung dataset nga pala na ginagamit ko, no, iba yan sa dataset ng nasa problem. Okay, iba. Okay? Pero yung demonstration ko similar yung magiging yung procedure na gagawin para ma-solve natin yung kung ano yung dataset na given dito sa ating problem. Okay? So, are we done with step 2? Hindi pa, no? Kasi ipo-format pa natin. Yan, sabi dito, i-format pa natin. So, almost ganun din, ano? Lagyan mo lang ng tulad ng ginawa din natin dun sa ating master list, no? Lagyan natin ng border. Tapos ito, lagyan din natin ng shade. Yan, tapos bold lang natin. Tapos, i-position mo yung cursor mo rito. Then, lagyan lang natin siya ng please pane. Yan, para pag nag-scroll tayo, so, yan. Okay. Ganun din na gawin natin dito, no? Madali naman mag-format, no? Yan. Then, view, please pane. O, ganun lang. So, done na tayo sa part 2. Ang bilis, no? Tingnan natin ngayon yung part 3. Ito ngayon yung medyo challenging. Okay? Kasi itatransform natin yung name ng MS Teams, ipaparehas natin doon sa master list. Kung titingnan nyo, ito yung sa MS Teams, di ba? Ito yung sa master list. Magkaiba sila di ba? So, yan. For example, si Booker, no, yung ating first record, ito, Devin James Booker. Copyin ko to, no, dito. Ito yung sa MS Teams. Ito yung sa master list. Si Booker ito. So, magkaiba sila, no? Kapag ginamit ako ng VLOOKUP yan, walang magmamatch dyan. So, hindi ko malalaman kung sino yung present o sino yung absent. Lahat magiging absent kasi lahat hindi nagmamatch eh. So, kailangan may transformation na mangyayari. So, ngayon, ano yung transformation rules? Ito, gagawa tayo ng transformation rules. Okay? Una, dapat convert natin to uppercase, no? The name to uppercase, no? Kasi naka-uppercase ito yung master list, ano? Ito yung sa MS Teams. Okay? Then second, dapat i-slice natin yung first name, middle initial, tsaka last name. Kasi yun lang yung way para ma-arrange natin kasi ang ayos ng MS Team kasi is first name, middle initial, tsaka last name. Ngayon, sa pag-i-slice, ano yung magiging base natin? Ito yung first name, ito yung last name. So, yung middle initial, di ba? Ito. Kasi sabi natin dito, pwede natin sabihin na first name, yung string before middle initial is the first name. Okay? So, ganyan yung natin. Tama, di ba? So, bago mag-middle initial, yun yung first name. Then, after na middle initial, yung string, after na middle initial, is the last name. So, yan yun. Ngayon, meron pang, ang problema ganito. Hindi lahat ng name may middle initial. So, not all names have middle initial. So, ito yung magiging challenge dyan. Okay? So, by the way, ano ba yung ibig sabihin natin ng middle initial? Middle initial is, has one character, no? Followed by the period. So, yun yung ang assumption natin sa followed by a period. Okay? So, yun yung assumption natin. Pag walang period, paano yun? So, medyo mahirap, di ba? Lalo na pag walang middle initial. Paano natin malalaman kung ano yung first name? Kung ano yung... Example, ganito. Kung meron akong pangalan dyan na Alex.
Alex o Alexander de la Cruz. So, paano mo masasabi na first name ko si Alexander? So, pwede ko ba sabihin na, yung last two words mo, yan yung last name. Diba? Then the rest, first name. Hindi pa pwede, diba? Kasi, katulad ni Devin James Booker. For example, asa pa dito yung walang middle ni... example, meron naman akong pangalan na student na dalawa word sa first name, John Henry, for example. Tapos, nakalagay is John Henry Diaz. Yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na last two words is last name. Kasi Henry Diaz yun. Okay? Samantalang, obviously, ang kanyang first name is John Henry. So, yung kanyang... So, walang klarong transformation rules dito pag wala kang middle initial. So, diyan papasok yung tinatawag nating outliers list. Okay? So, proceed na tayo sa susunod na steps, no? Pinaliwanag ko lang sa inyo yung magiging transformation rules natin. So, transformation rules, no? Gagawa tayo ng panibagong Excel sheet. So, dito na lang. So, pangalanan ko siya ng data transform. Yan. So, ano yung kailangan natin? So, student name tsaka sequence number. So, yun muna. So, nakalagay siya sa BNC, no? Okay. So, ito yun. Actually, lagyan lang natin to ng ng margin. Left and right margin yan. Pwede rin natin lagyan ng sequence number. Okay. Para ko-open na lang natin ito. Lagyan natin ng sequence number. Ito din ang ginawa natin, no? 1, 2, then double click. So, meron tayong 23. Attendees sa ating meeting. Then, lagyan ko lang siya ng lagyan ko lang siya ng border. Then, lagyan ko siya ng view pre-Spain. Update ko yung pre-Spain niya, no? Hindi kasi nasama yung column B, no? Yan. Okay? So, copyin ko na lang to. So, right-click, then copy, then dito tayo. Yan. Okay? So, ito yung format ng MS Teams, no? Sabihin natin MS Teams format. Okay? So, ano ba nakalagay dito? Anyway, kung ano yung nakalagay dito, ayan, student name na nakalagay. Okay lang yun. Then, susunod is period position. So, napaka-importante ng period position. Kasi nga, yun yung magiging base natin para malaman natin kung saan nag-e-end yung first name at saan naman mag-start yung last name. Then, yung middle initial, katabi niya lang, di ba? Ng period, no? So, yun yung nasa transformation rules. Okay? So, yun yung nilagay natin dito, no? Middle initial followed by a period. Okay? So, dito, ano ba sinabi dito? Lagyan natin na header, no? Period position. So, type ko lang period. Para mag-double liner tayo, para mag-double period tayo, Alt-Enter, then period position, ano? Yan. Medyo lakihan ko ng konti. Yan. Then, igitna ko siya. Okay? So, ang kulay niyan, ng header natin, green, no? Tsaka white. Ang kanyang border is green, dark green, then yung kanyang font is white. So, i-bold lang natin. Yan. So, paano natin malalaman yung position ng period? Okay? So, ibig sabihin, pang ilan position, pang ilang characters, yung period natin sa name. For example, ito, first name natin, no? Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, in-expect natin, 14 ang nakalagay, no? So, ano yung formula na gagamitin natin? So, meron tayong tinatawag na find function, no? Then, open parenthesis, saan mo hanapin? Ano yung hanapin mo? Find text. Inhanap natin period, di ba? Okay. Then, comma, saan natin hanapin? Dito. Then, close parenthesis. Yung pangatlo kasi, start number. Ibig sabihin, pwede ka magsisimula sa gitna. Pero, gusto natin, from leftmost. Kaya hindi na natin lalagyan. Then, close mo na. Okay. So, nakita nyo, 14 ang lumabas. Tama, di ba?
Medyo lakihan ko lang yan. Okay, so tama yung sinabi ko sa inyo, no, na 14. So since formula to, shade natin ng blue. Yan. Then, pwede natin copyin to, no? Lagyan ko ng border. Copyin ko pababa. Okay? Tapos lagyan ko ng border. Yan. So makita nyo, ito, magkaiba dito, di ba? Kasi iba yung dataset na nandito. Okay? 815, samantalang dito, 14.8. Okay? Iba yung dataset na ginamit ko. Although yung procedure, pareho lang. Okay? Now, mapapansin nyo, meron dito naka-value. Okay? Naka-value. Dito ba may naka-value? Wala, di ba? Ang ibig sabihin kasi ng mga naka-value, nag-error. Hindi niya nakita yung 0. Katulad ni, ito, Kevin Love. Wala siyang period, di ba? Kaya 0. Pero, dito nakalagay is value. By the way, green pala yung ano, no? Yung shade na kailangan natin ilagay dito, no? Green. Ayan. So, paano natin lalagyan ng, ano to, ng 0? Okay? Meron tayong function na pwedeng gamitin na kapag nag-error siya, itong ilalagay mong value. So, dadagdag lang natin yan dito. Okay? So, yung kinilik ko yung unahan, yung if error. If error, then open parenthesis. Kapag nag-error to, ano yung value na gusto kong ilagay? 0, di ba? Parang yung value natin dito, yung error, ilalagay niya as 0. Okay? So, update natin ulit. Position mo lang yung mouse pointer dito sa lower right. Then, pag nag-cross na yan, share cross, then double-click mo lang. Ma-update na yun. So, nakita nyo, nag-0, di ba? So, ibig sabihin, wala siyang period. So, actually, ano to? Problema to. Kasi kapag walang period yan, hindi natin malalaman yung ano. So, hindi siya magko-comply doon sa transformation rules natin. So, meron tayong isa pang step na gagawin na gagawa tayong listahan ng mga tinatawag nating outliers data. Sila yung data na hindi kakaiba, no? Hindi sumusunod sa format. So, kailangan lagyan natin ng extra step o gumawa tayo ng extra step para ma-transform yung value nila na in accordance dun sa transformation rules. Okay. So, paano natin malalaman yan? Although ito, madali lang malaman kasi konti lang. What if kung marami? So, pwede kang gumamit ng data filter. Click mo lang tong row 2, data filter. Yan. Then, sa filter natin, iselect lang natin yung 0. Yan. Okay? So, meron tayong tatlong student name na walang middle initial. So, check natin. Talaga ba sa master list? Shakam. Wala. Ay, meron. So, ibig sabihin, yung name niya sa MS Teams, hindi niya nalagyan ng, ng middle initial. Okay? So, convert natin yan. So, lalagyan natin ng tamang middle initial yan later. Okay? Then, sumunod yan, ay, by the way, tingnan natin ulit, no? So, sabi daw, pulahan daw natin yung, yung mga 0. So, dito papasok naman, so, select ko lang tong range na to, dito papasok yung tinatawag nating conditional formatting. Ito yun, home, conditional formatting, new rule, then contain equal to 0. Then, kapag 0 siya, format natin, yung pillar, yung color field niya, lalagyan natin ng red, then okay, then okay. So, lahat ng 0, nag-red na siya. Okay? Nagkaroon na ng color, fill color na red. Ngayon, yung katabi niyan, tinatanong kung multiple period. Okay. Isa, may anong position ng period. Yung second is, multiple period ba siya? So, ano yung significance nun dito? Yung position ng period importante kasi para malaman natin yung first name tsaka last name. Eh, yung multiple period. Yes, importante yung multiple period. Kasi katulad nitong sequence number 8, si Maria Kathleen Q. Clark. Kapag yung position mo is 3, for example, ito, hindi naman niya nag-indicate ito 1, 2, 3. Hindi naman yun yung first name, di ba? Hanggang dito dapat. Dito, yan. Hanggang dyan. So, kasi meron siyang period sa kanyang first name. So, magkakaroon tayo ng problema dyan pag in-slice natin yan doon sa unang period, hindi natin makukuha yung tamang first name. Okay? So, tanongin natin, alamin natin kung sino yung mga may ganung problema. Kasi,
papasok na naman siya dun sa tinatawag nating outliers list, no? Magkakaroon tayo ng list, pagsasama-samahin natin siya para makorek natin siya. So, kinopya ko lang yung header nito para yung format, hindi na kopya. So, multiple period ba siya? So, ang value nito is true or false. Okay? So, balik tayo ulit sa ating working file. So, paano natin malalaman ngayon kung multiple period o hindi? So, medyo challenge. Ito yung medyo challenging dyan. Okay? Kasi, wala tayong function na nagbibilang ng ilang characters, no? Meron tayong workaround. Okay? May workaround tayo dyan. Ganito yung workaround natin. Okay? Papakita ko muna sa inyo. Kasi isang formula lang, isang column lang ang gagamitin natin dito. Hindi tayo gagawa ng tinatawag natin column helpers. Pero gawa muna tayong column helpers. Ganito yan. Okay. For example, ito yung length niya. Original length. Ilang characters meron tayo rito. So, gagamit lang ako ng len para makuha yung ilang characters. Yan, 21, di ba? Ngayon, para malaman ko kung ilang period, meron sa Excel na function kasi na gawin ko na lang, meron function sa Excel na tinatanggal niya yung mga period. Example, magsa-substitute ako. Tatanggalin ko yung period. Ito yung function na tinatanggal niya specific characters. So, substitute. Yan. So, ito, para matanggal ko yan, specify ko kung ano yung character na gusto kong tanggalin. Enclose ko siya sa double quote. Then, paano ko siya tatanggalin? Papalitan ko lang siya ng blank. Double quote, then enclose ko siya. So, kita nyo natanggal, nawala yung period. Okay? So, pag kinopya ko itong dalawa na to, papunta rito sa mga iba pang names. Yan. Okay? So, kita nyo, wala ng period, Okay. Ngayon, ang tanong, ilan period kaya meron sa isang pangalan? Baka tulad nito, may yung sa 8, dalawa no? Yan. So, dalawa yung kanyang period, no? Ngayon, ganito. Ito na ngayon yung name na walang, ito kasi name na may period. So, kinuha ko yung length yan. Ito na ngayon yung length without period, no? O, name without period to, no? Ito yung name without period. Pero, length ang, para ma-minus ko siya. So, ito lang, nyo lang, dadagdagan nyo lang to ng length para makuha natin yung length ng name na walang period. Ito yun. So, nakita nyo 20 na lang kasi meron siyang isang period. So, kung ima-minus mo itong dalawa na to, ito, pwede ko itong open na lang yung format nito, no? Format. Ito tayo special din format. Yan. Ito yung no? Ito yung number of periods, bale. Number of periods. Okay. Kaso mahaba yung ating no? So, yun yung dyan. Problema dyan. So, mahaba, di ba? Yan. Yan. Ngayon, multiple period ba siya? So, pwede natin to, no? Tanungin. Multiple period. Paano natin malalaman kung multiple period? Kung yung number of period niya, more than 1, di ba? So, multiple period siya. So, gagamit tayo ng if. If, kung value na to is greater than 1, then, pwede sabihin natin true, multiple siya, o otherwise false. So, yan. So, ano yung mga may multiple period? Ito, true. Ito, multiple period din. Okay? So, multiple period. Okay? So, ito na yun. Ito na yung magiging value rito. Okay? Ngayon, isang formula na lang gagawin natin dito. Pagsasama-samahin natin yung mga ginawa natin dito. Okay? So, una natin ginawa, di ba? Yung original length, ito yun, no? Then, so, equal sign. So, yung length ng C3, yan. Ito yun, di ba? Yan. Then, dadagdag natin ngayon ito. So, kukopihin ko na lang yan. Kasi ma-minus natin yan, di ba?
So, ito, minus ko to. Yan. Enter. So, ito na yun, nakuha ko. Ito na yung number of period, di ba? So, kita nyo, equal yun, equal yan. So, pag pinopulate ko yan, so, kita nyo, equal. Okay? Parehas siya. Okay, parehas lang yan. Nalagyan ko ng ano, para mas madaling makakita. Tapos, kita nyo nawawala yung freeze pane kasi nagdagdag ako ng column eh. So, pagka ganun, update natin siya, no? Damay ko na itong mga to para, yan. I-position mo yung cursor mo dyan, then, freeze pane, unfreeze mo muna. Kasi, okay, then, saka mo ulit is freeze pane yan, no? Kasi may dagdag tayo ng bagong column eh. Okay? So, yan. Then, so ito na, no? So, ito na lang, di ba? So, itong expression natin dito, lalagyan natin ng if. If, kung itong, then open parenthesis, kung ito ba ay greater than 1, so, maglalagay ako ng true, else, false. Kung ganun lang. Pinagsama-sama lang natin yung formula. Then, double-click mo. Kita mo, parehas yan. Parehas ng dalawa na to. Okay? So, save ko na ngayon siya. Pwede ko na siyang burahin. Ito kasi pinakita ko na sa inyo yung unti-unti para mas madali nyo masundan kung ano yung logic sa pagkaka-generate ko ng value ng true or false para malaman natin kung multiple periods. So, burahin ko na ngayon siya. Okay. So, ito format nito, parehas lang, di ba? So, titingnan natin. Parehas lang itong format na to. Okay? So, open ko na yung format niyan. Copy, then paste, special, then format. So, ito to. Yan. So, then, yan ulit, no? Double click ulit yan. Kaso, hindi na pumula yung mga naka-true. Kasi sabi dito, pupula natin yung mga true. So, para pumula yan, kasi yung rule na nakopy natin, 0 eh. So, select ulit. Then, home. Then, conditional formatting. Ima-manage ko yung rules o kaya i-edit ko. Edit, yan. So, imbis na 0, gagawin ko siyang true. Okay? Then, okay. Then, apply. Then, okay. So, napumula na ngayon yung mga true. Okay? So, ngayon, ang gawin natin ganito. I-ready na natin. In-anticipate na natin itong mga itong pumula. Yan yung mga hindi kayang i-handle ng transformation form, ng transformation rules. Anyway, mamaya, gagawa natin ng mga na yan, ng outliers list. So, susunod natin, so, i-slice na natin yung last name, first name, middle initial, tsaka middle initial with period. Okay? So, ito, open ko na lang to. So, tatlo yan, ano? Yan. Ito yung last name. First name, middle initial, tapos ito middle initial with period, ano? MI, as alt, enter, period, with period, ano? Ay, na MI with, tapos alt, enter, period. Yan. So, palakihin ko lang siya. Yes, gitna ko lang to, no? Okay. So, last name muna. Kasi pinakamadali yung last name, no? Provided na may period siya. Okay? Pag walang period, problema yan. After ng period, yun yung last name. Provided na isa lang yung period niya at saka may period siya. Okay? So, gagamit tayo ng text after. Okay? Text after, tapos ito. Then, yung kanyang delimiter is period. So, after ng period, yun yung magiging last name. Okay, di ba? So, tama naman, ano? Kaya lang, magkakaproblema yan dito. Kasi nga, wala siyang period, eh. So, ano yung magiging basis ko ng pag-i-slice? So, yung text after, tapos yung period, hinahanap niya yung period, nag-error, wala siyang makita. Okay? Another problem is tong si Kathleen. Ito, to. Kasi may Maria siya, eh. May period siya doon. So, kinat niya dito sa unang period, tapos ito kinuha niya. Okay, yan. Tsaka kung mapapasin nyo, di ba, yung period, susunod nyo, may space, no? So, tanggalin natin yung mayroon tayong tinatawag na trim para matanggal natin yung extra spaces.
Then later, i-convert natin siya sa uppercase. Pero later na lang. So, may problema talaga tayo, no? Sunod muna natin yung middle initial, ano? Para mas madali. Okay? Sa middle initial naman, pwede tayong gumamit ng mid. So, mid. Yan, mid. Ang mid, ang syntax yan, yung text. Tapos, saan ka mag-start, maghanap. So, dito sa period position, di ba? So, dito tayo. Then, ilan yung characters? So, isa lang. Kasi middle initial lang naman yun eh. Then, close. So, then, makikita nyo, parang ang nilagay, ang binigay nyo sa akin, period eh, oh. Period. Then, populate natin. So, nag-error yung mga walang period. Okay. So, bakit period? Kasi ito, period position. So, dapat kaliwa. Yung nasa kaliwa niya, ito yung binigay niya, itong period. Eh, yung middle na initial na gusto kong makunin, itong nasa left. So, atras tayo pakaliwa, no? So, atras tayo. So, ito, iatras natin ng isa. -1 tayo. So, yun, nakuha nyo na ngayon yung middle initial. Then, populate natin. Yan, tama na. Okay? So, kung ang last name natin, di ba, sabi natin, after ng period o after ng middle initial, yun yung last name. So, yung first name natin, bago mag-middle initial. Okay? So, subukan natin applyan ng text before, di ba? Text before. Text before, ito yung text na i-operate natin, i-manipulate natin before ng middle initial. Okay? Then, close parenthesis. Wala siya nakita. Okay? Kasi sabi dito, before ng D. Eh, yung D is the middle initial. Kaso, D rin yung kanyang first letter ng kanyang first name. So, lumalabas, before ng first name, walang characters. So, subukan natin sa second, yung formula natin na yan. Copy ko to dito. So, nag-work. Kasi nga, yung A, wala ka namang A dito sa first name. So, yung before mag-A ka, talagang yun yung first name mo. So, hindi assurance na yung letter lang ang pagbabasehan natin. Kung may period sana, okay, di ba? Kasi kung ito, D, di ba? As may period. So, hindi ito masiselect. Ito masiselect, D period. So, dito, kaya, ang mas maganda, kunin muna natin yung may period. Okay? So, gagawin lang natin ito, dadagdagan lang natin ito ng period. Yan. Tapos, ito yung middle initial with period eh. Kasi ito, middle initial lang. So, double click ko lang. So, in-expect natin, error talaga yung iba kasi walang middle, wala siyang period eh, no? Yan. Ngayon, gamitin na natin ulit yung formula, no? So, text before. Tapos, ito yung name. Tapos, before ng itong middle initial with period. So, close natin. So, tama na, di ba? So, then, i-copy ako siya pababa. Double click. Yan. So, yan. So, kulayan na lang natin to ng, according to this, sa ating instruction, blue, tapos ito orange yung at kasi ito, parang helper column natin, eh. So, yan. So, kulayan natin ng blue. Tapos, lagyan natin ng border. Ito, kulayan natin ng parang orange, Ayan, pwede na yan. Then, ito. Okay? Ayan. So, ano susunod? Susunod natin, ito na yung last name, no? Madali na to. Okay? O yung name na naka-format sa master list. Ito yung full name based sa master list, full name na ang format yan is last name, first name, middle initial. So, ang gagawin lang natin dito is middle initial na may period, Okay. So, simple lang gagawin natin dito. Pagdudugtungin lang natin to. Itong last name, ito. Then, concatenation. Then, comma. Then, space. Then, closing double quote. Then, concatenation ulit. First name naman. Tapos, concatenation. Then, space ulit. Then, middle initial. Middle initial na may period. Yan. Ganun lang. Then, of course, kailangan natin siyang i-uppercase. Uppercase.
Yan. Tapos, copyin ko na. Ngayon, kung mapapansin nyo, may mga extra space yung iba, no? Hindi, para ma-sure tayo na walang extra space, lagyan natin ng trim. Yan. Okay. So, tumutugma na. Tumutugma na sa ating master list. Dito, tumutugma na. Okay. So, lagyan natin ng border. Tapos, lagyan natin ng blue color. Yan. Medyo bold natin na yan. Okay. So, i-handle natin itong mga may error na to. Dapat ito, makita natin dun sa master list. Magmamatch. So, paano natin gagawin yon? So, magdadagdag tayo. Check natin. Existing ba yan sa master list? Itong bago natin na-generate na to. Okay. So magdadagdag tayo ng bagong column, yung exists in master list. Para ma-check natin kung yung name na natin dito na transform na, sa format ng master list, talaga nag-exist sa master list. Kasi possible pa rin na hindi pa rin yan yung tamang value sa master list. Either may nawawalang character or may nawawalang word, o may nawawalang middle initial. So, para ma-check natin kung ano yung mga nagmamatch na. So, lalagyan ko to ng panibagong column, yung exists in master list. Okay? So, copyin ko na lang to para tama yun ng format na exists in, tapos alt enter master list. So, this time gagawa ako ng VLOOKUP. Okay? So, yung formula ko, B equal sign, VLOOKUP, hahanapin ko tong value na to. Okay? So, then, click ko yung master list. So, ito lang naman yung paghahanapan ko. Then, comma, then, ano yung re-return ko? Isa lang naman, pinili ko, then false para exact match. Okay? Again, sa VLOOKUP, lagi kang gagamit ng absolute range. So, absolute is function F4. Okay? Then, enter. Yan. Then, lagay ko na dito, ipopulate ko na to, Yan. Okay? So, ilan na lang yung medyo may problema. Yung nag-NA. Okay? So, kulayan ko to ng green, Ano bang kulay na pinaprescribe? Green. So, pag nag-exist, green, So, green. Yan. Then, i-bold ko siya. Border, then bold. Yan. Then, update ko yung aking data filter. So, i-remove ko, then ibalik ko siya ulit para ma-update. Sino-sino yung mga may problema? So, ito yung mga naka-NA, Yan. Konti lang naman sila, So, yan. Tingnan natin kung ano yung possible problem. Pero possible din kasi na, mamaya itong name na to, hindi nag-exist sa master list. Kaya may problema. O kaya multiple period. Yun din yun. Isa sa mga dahilan. So, isa-isa natin yan. So, ngayon, based dito sa ating kinostomize natin yung message, Kapag exist, dapat hindi pangalan na nakalagay kundi exist. Kapag naman error, error. Okay? So, una, madali naman palitan yung error, Kasi katulad nito, pag dito sa column J is nag-error na, ilagay natin. So, pwede tayong gumamit ng if statement, If yung J3, J natin is error, so paano natin malalaman kung error is NA, o pag nag-NA siya, is NA J3. So, ibig sabihin error to. Okay. So, isa-isay muna natin, then close muna natin. Tingnan natin kung mag-a-appear na yung error. Hindi. Dito may mali. Yan. Double quote dapat. Yan. Okay. So, hindi pa rin, dito hindi talaga mag-a-appear ng error dito. Dito yan. Sa mga naka-NA sa J. Tingnan natin. Ayun. Error na siya. Ayan, So, kulayan natin ng yellow para kitang-kita natin, So, dito tayo sa home. Conditional formatting. New rule. Kapag equal siya sa error, yellow. Format natin ng yellow. Okay. Yan. Error na. Ngayon, dalawa na lang problema natin, Kung exist, tsaka not exist.
Okay, naka-base yan dun sa VLOOKUP ito. Dito tayo magpo-focus. So, dito natin lalagyan ng if statement yan. So, dito, dapat masanay na kayo na yung tinatawag nating nested. Although nakakalito yan, no? Pag medyo nag-error na, i-undo nyo na lang, okay? Balikan nyo ulit, i-review nyo ulit kung saan kayo nagkamali. So, dito tayo may problema, ibabaguhin natin kasi sabi, based on this, exist tsaka not exist ang ilalagay natin, hindi na error, no? Okay, balik natin. So, kapag hindi siya nakita, is NA na yan, is NA. Kapag yan ang nag-true, so close ko to. Itong isang, dito ay para sa if statement yan, nasa labas. Okay, i-close ko yan. Lalagyan ko dito na panibagong if. Kapag ito, kapag nag-true yan, ibig sabihin hindi nakita, not existing. So, lalagyan ko siya ng not existing. Else, existing. Ayun, medyo minsan sumasablay sa gano'n, no? Yan. Balikan na lang siya. Existing na to. Ayun. So, gitna lang natin. Then, populate natin. Okay, mukhang tama naman, Ito, hindi nag-exist. Ito, existing. So, kulayan natin. Sabi dito, not exist. Not exist, hindi not existing. So, manapahaba ako. Dahil, pag exist, exist lang. So, tanggalin natin yung ing, Not exist, tapos exist. Na may s, exist. Yan. So, pag not exist, kulayan natin ng pula. So, ganun din. Nakapili na yan. Conditional, dadagdagan lang natin ng conditional formatting. So, kapag nag-equal siya sa not exist, so, kulayan natin ng red. Then, okay. Then, yan. Okay na. So, tama na, Yan. So, ngayon, ang purpose natin dito, dapat lahat exist. Okay? So, tingnan natin yung mga error tsaka not exist. Ito yun. So, maraming reason kung bakit siya nag-error tsaka nag-exist. Okay? So, ito yung mga possible na ilalagay natin sa ating outliers data o outliers list. Not unless meron dito na talagang hindi nakalagay sa master list. Nangyayari yon. Lalo na kung first attendance naman to, kung may mga late enrollees. So, ibig sabihin, nung nag-download tayo ng master list, wala pa siya. Hindi pa siya kasama. Pero nung nagsimula na tayo mag-attendance, pumasok na siya sa klase, pero hindi natin na-update yung ating master list. Okay? So, tingnan natin. So, dito ngayon, medyo mano-mano tayo mag-check dito. Kasi hindi na kayang i-handle ng formula eh. So, although kadalasan konti lang talaga yan. So, kinover ko lang lahat yung mga possible. Kaya, medyo dinamihan ko yung mga outliers data. So, based sa ating requirement, maglalagay tayo ng outliers data, Yan. Ito yung susunod na, Napagsabihin na natin, Yung pagko-correct natin, tsaka yung outliers data. So, gagawa tayo ng outliers data. Ito kasi medyo may hirap-hirap eh. O, outliers list. So, outliers list ang pangalan, Ayan. So, ano yung mga kailangan sequence, MS Teams, taka yung ito yung tamang value eh. Okay? Yung ibig sabihin yan. Tapos, bakit siya naging maling value? Okay? So, tingnan natin. So, copyin ko na lang to, Copy, then paste. Sa B, Yan. Then, ito i-correct ko na lang. 1, 2, sequence niyan. So, meron tayong siyam, 9. Not unless late enrollee siya, hindi dapat siya kasama sa outliers list. So, tingnan natin. So, ito, attendance, nakalagay, Attendance. Attendance, ano nga ba nakalagay? Attendance format. O, capital na lang natin. Sequence number. Then ito, attendance format. Attendance format. Tapos yung reason, o yung remarks. Copy mo na lang yung format niyan. Yung cell para yung makopy yung format. Yan.
Okay? So, isa-isay natin. Ito yung medyo matrabaho. Pero, once na may establish mo to, meron ka na, so, yung susunod na attendance, hindi mo na to gagawin. First time mo lang to gagawin. Okay? For example, ito kasi yung nag-a-appear sa kanyang MS Teams. Ang kanyang master list is Curry Stephen. Ito. Stephen. Yung talagang pangalan niya. Pero nilagay niya sa MS Teams, nickname. So, nangyayari talaga yan. So, dapat, ito, may EN. Yan. Yan, kita nyo, nag-exist na siya. So, ibig sabihin, ito yung tamang name dapat, no? Na, para mag-match siya sa master list. So, ito ngayon ang ilalagay natin dito. Okay? Kung ano yung tama. Okay? Para mag-match siya sa master list. So, lagyan ko na lang ito ng blue, no? Yan. Tapos si Jaren Jackson naman, ito. So, tingin ko, yung tungkol sa junior yan, no? So, tingnan natin yung kanyang sa master list, Jackson. Ito. Ayan, yung junior niya, katabi ng kanyang first name. So, yun yung problema ron. So, ito, ilalagay ko ngayon sa, tanggalin ko rin yung isa pang period, tapos didikit ko siya sa first name. Yan yung problema kadalasan ng mga may suffix na junior. Kasi kapag ang format natin is first name, middle initial, last name, yung suffix napupunta sa dulo. Pero kapag ang format mo last name, first name, middle initial, yung junior katabi na ng first name. So kadalasan yun yung problema ng mga may junior. Okay, tingnan nyo, nag-exist na siya. So ito na ngayon, yung dapat na maging value niyan. Okay, para tumama siya sa ating transformation rules. Okay? Then, ito naman si Pascal Drew Siakam. Ano ang problema nito? So, tingnan natin sa master list. Meron siyang middle initial, pero sa kanyang wala. So, lagyan lang natin ng middle initial na K. Period. So, tama na, exist na. So, nakukorek natin unti-unti, no? So, yan. Nakukompleto rin natin. So, lagyan natin ng mga remarks per reason. Ito, ano yung remarks nito? First name, not match. Tapos ito yung suffix, no? Suffix must be beside first name. Para alam natin kung ano yung dahilan, no? Bakit siya napunta sa outliers list. Ito, missing middle initial. Yan. Tapos ito, tingnan natin si Kathleen Clark. Kung ba't nakakasama. Obviously, because of Maria, no? May period kasi siya rito. So, tatanggalin ko yung period na yan. So, nag-match na, no? So, ito yun naman yung case ng multiple periods. So, multiple period. Yan. So, tinanggal natin yung isang period. Then, ito, tingin ko, sa middle initial, ano? So, Lloyd. So, tingnan din natin sa master list. Lloyd, ito. So, wala talaga siya middle initial. So, pag ganyang case, tama naman. Wala naman siya middle initial, no? So, ang ginagawa na lang dyan, lagyan mo lang ng period. Okay? Para tumama. Okay? Jewel, period. Yan. Kaya lang ito, nagkaroon siya ng period. Okay? So, parang may mali, ano? Wait. So, ito ngayon na medyo challenging dyan. Kasi, naglagay tayo ng period dito kasi kailangan ni first name Yun yung kanyang pinagbabasihan. Pero pag tinanggal natin tong period na to, dinidikit kasi natin to dito, mess up, pag dinilit ko yan, na-mess up yung first name. Okay? So, itong i-adjust natin, na kapag nakita niyang period, huwag niya nang idagdag. So, parang ganon. Pero, see to it na wala itong laman. So, ititrim natin to. Trim muna natin to. Para sigurado natin. Kasi mamaya may space Okay? So, i-correct ko muna yan. Lagyan ko ng trim. Okay? So, para siguradong period lang yung laman nito. Kasi pag may space yan, space period. Ngayon ito, pag-adjust natin yung formula, no? Ang gawin natin, no? Tanggalin ko muna tong mga to. Ayan. Kasi sa i-time may problema, no? Yan. So, ngayon, lalagyan natin ng condition. If
this one is equal to period lang. Pag period lang siya, so wala akong ilalagay ng karakter. Otherwise, ilalagay natin si I3. Okay? Yan. So, tingnan natin kung mawawala na yung period niyan. Ayun, nawala na. So, nawala na yung I, di ba? So, nagkaroon ng condition. Ngayon, since kailangan ko lang i-upper, no? Balik natin ulit si upper para maging uppercase. Yan. Tapos, balik ulit yung trim, no? Para mawala yung extra spaces. So, yun, medyo kailangan, ano ka lang, no? Mabilis din yung analysis mo. Okay? Para ma-adjust natin yung formula natin. Okay? So, tingnan natin kung okay na. So, focus tayo ulit dun sa error tsaka not exist. So, konti na lang sila. 4 na lang. So, silin safe, tingin ko, yun din ang issue dyan, no? Lalagyan natin ng period dyan. So, exist na. So, ilagay na natin dito. So, si Jewel, ganun din, ano? Nilagyan lang natin ng period si Jewel, ano? So, dito kasi yung mga corrected na, ano. Then, si Glenn Robinson, tingin ko, sa suffix din to. Si Glenn Robinson, lagyan natin ng deterred dito. Tapos, tanggalin natin yung deterred dito. So, yon, exist na siya. Okay, unti-unti na natin nababawasan yung ano. Okay, lagyan natin ulit ng ano. Ito naman yung reason nito. Missing period. Ito, missing period din. Tapos ito, yung suffix din, ano. So, parehas din siya ng ano, ng may junior. Ito, tingin ko junior din to. Pero tingnan natin, no. Patrick G. Ewing. So, tingnan natin. Ewing ang kanyang ano. So, wala. So, possible na yung case nito. Ewing kasi yung apelyido niya, no. Wala, oh. Nakaano kasi ito. So, tingnan natin yung Patrick. No, search natin. Patrick. So, wala talaga. So, ito yung case na late enrollees. So, wala siya sa master list talaga. So, ilagay natin. So, nung chinek ko yung master list, okay, chinek ko, no? Hindi ko lang naipakita sa inyo. So, meron talaga siya, nandun talaga siya, no? Okay, so, i-insert ko lang yan dito. Yan. Tapos, ang kanyang student name is 2025-02-500 MN. Yun yung nakalagay sa master list. Hindi ko nang naipakita sa inyo. Then, i-recompute ko to, no? Yan. So, ito yung case na possible na wala talaga siya, no? So, Ewing. Tapos, usually, ang Patrick, yung junior, nakakatabi ng ano, no? So, walang period tong junior mo. Ayan, G. Katabi ng first name, yan. So, pero ito, yung junior niya sa dulo, so, ilalagay lang natin to dito. So, kasama pa rin siya sa, ano? Sa outliers list. Yan. So, exist na siya, no? So, kasama pa rin siya dito. Yun nga lang, wala siya sa original master list. Tapos, si Austin Shakira, tingnan natin kung nandito. Nandito naman, Shakira F. I think may underscore to, no? Yan, no? Ito yung mali dyan. Dapat yung kama. Yan. I think mali yung master list naman. Yan natin. So, exist na siya. In that case, mali ang master list, tanggalin natin siya sa outliers list. So, 8 lang yung may problema. Okay? So, ito, suffix din. So, kasi, ang master list ang in-adjust natin. Okay? So, tinanggal natin siya sa outliers. Kaya natin ni-retain si Patrick kasi because of junior. Okay? Although, wala siya sa master list, dinagdag natin. So, kaso yung junior niya is nasa dulo. Okay? So, yan. Since okay na yan, di ba? Kompleto na. Exist na lahat. Okay? Okay, so natapos na natin ngayon yung outliers list. So, ito yung mga listahan na in-expect natin na every time na mag-generate tayo ng Microsoft Teams attendance, sila yung mga merong issue pagdating sa transformation. So, sila yung mga hindi nagko-comply sa transformation rules. So, ito na ngayon yung tamang name
para wala para ma-correct yung or mag-conform siya sa transformation rules. So according dun sa ating document, ang susunod natin gagawin yung data outliers. So yung data outliers from MS Teams, i-convert niya na sa tamang name, no, na nagko-conform sa ating transformation rules. Kasi kanina hindi natin nagawa ito kasi wala pa tayong outliers list. Since ngayon meron na tayo, so papadaanin natin kayo yan sa data outliers. So gagawa muna tayo ng data outliers. So kiklik ko lang yan, then insert, then okay, then pangalanan ko siyang data outliers. Okay? Copyin ko lang tong yung nasa data transformation, ano, yan. Itong from B to F. Okay, copyin ko lang yan. Then, ilalagay ko sa B, no? Okay. Ayusin ko lang ng konti. Okay, so, sequence number, tama naman, no? MS Teams period, okay. Attendance format. Okay, then compare number of period. So, attendance format, ang ilalagay natin dito. Then, sumunod, mag-insert tayo, kino-compare niya, no? Ito to this, no? So, copyin ko na lang to, then type ko compare, okay? Then, yung last na nasa dulo, number of periods, no? So, copyin ko na lang to, number of period. Okay? Yan. So, ano yung ilalagay nating formula rito? Okay. Actually, burahin ko yan. Then ito kasi corrected na to, no? So, dapat ang nilalagay dito sa column na to, yung galing ng data unique. Okay? So, open ko yan. Tapos ilalagay ko yan dito. Okay? Then, so ito ngayon yung mga may error, katulad ng step, no? Dapat steepen. So, ang gagawin natin, i-VLOOKUP natin yan dun sa outliers list natin kasi nandun yung corrected values, no? Or yung correct values. Then, hahanapin ko siya. Kung nandito siya, yan, ibabalik ko yung column D, which is na yung correct, no? Yung 2. Then, ipopulse ko for exact match. Yan. So, pag nakita nyo yung NA dito, ang ibig sabihin nito is wala siya sa outliers list. So, hindi siya nakita. So, walang correction na mangyayari. So, mangyayari dito, of course, gumamit tayo ng VLOOKUP. So, ang susunod natin gagawin is gagawin natin itong absolute. So, function F4. Yan, then enter. Then, i-auto fill na lang natin. Yan. So, yung mga naka-NA dito, mga okay yan. Okay? Then, yung mga nag-appear yung pangalan, for example, from Steph to Stephen, tingnan nyo. So, yung Jaren, so, yung junior niya, napunta na sa first name. So, yung si Pascal na kanina, wala yung middle initial, nagkaroon na ng middle initial. So, ito yung pang-correct natin. Okay? Itong data outliers, ito pang-correct yan with the help of outliers list. Okay? So, compare natin, sino-sino rito yung sandali. Itong attendance format natin, dapat nakalagay dito yung ano, no? So, yung mga naka-NA, kapag NA, ibig sabihin wala sa outliers list, ito ang pipick upin natin. So, paano natin gagawin yon? So, pag naka-NA, kunin natin to, yung nasa column C. Kasi wala naman siyang correction, no? So, meron tayong if NA, ano? If NA. So, ibig sabihin, pag NA siya, ano yung value na ipapalit ko? So, ipapalit ko yung C3. Okay? So, yon. So, pero pag NA, pag nakita naman siya, so yung corrected ang ilalagay niya. So, yan. Okay na, no? So, i-compare natin. Sino-sino rito among yung mga names ang nagkaroon ng changes o nagkaroon ng correction. So, i-compare natin ito. Tapos, equal ba siya dito? Pag true, ibig sabihin, wala siyang correction. So, tingnan natin yung ating sinusundan. So, tama naman. So, naka-green, ano? So, i-green na natin to. Okay? So, i-green na natin yan.
Tapos lagyan natin ng border. Ngayon, i-ano natin, i-auto-fit natin. Auto-fill. I-bold ko lang. Yan. So, sabi rito, yung mga naka-pulse, naka-purple. So, apply natin ng conditional formatting. Then, contain, equal, palitan natin equal. So, pag pulse, palitan natin yung kanyang fill color ng purple. Okay, then okay. Yan, so pulse. Then, para masigurado lang natin na talagang walang problema na to, no? So, bilangin natin kung ilang period meron siya. So, number of periods. So, paano natin mabibilang yun? Di ba, parang formula din siya ng, ano, di ba? Ng multiple period. Tanggalin lang natin yung true or false. So, kukopiin ko lang to. Okay? Then, ilalagay ko rito. So, tatanggalin ko lang tong if na to. Ititira ko yung len C, yung mina-minus natin, ano? Yan. Yan din yung formula niyan. So, igigit na ako lang. So, yung expect natin, dapat yan lahat 1 na, no? Ay, sandali. Ang kanyang tinitingnan dapat itong F, no? Hindi yung C. So, F. Yan. Dapat yan puro 1. Yun. Okay? So, puro itong name na to, puro 1 na siya. Okay, wala na siyang lahat. Lagi na siya may period. At kung may multiple man, tinanggalan natin yung sobra. Okay? So, yan. So, since ito yung dumaan ng unique, di ba? Ito. Nilagay, every time na tapos ka sa data unique, so, kokopay mo yan, papunta rin, ipe-paste mo rito. Tapos, ito ngayon yung ilalagay natin sa data transform. Yan. Ito, right-click mo, then paste as values. Yan. So, nakita mo, laging exist na ngayon yan. So, kahit meron kang bagong dataset, ganun na magiging flow. So, dataset, tanggalin mo yung mga duplicates. Tapos, pag natanggal mo na yung duplicates, padaanin mo ngayon dito. Dito mo ilagay. Kasi ito ngayon ang kukunin mo, no? Yan ang ilalagay mo sa data transform. At makikita mo, laging exist na ngayon yan. Ngayon, kung meron sakaling may bago, no? O kaya wala dito sa outliers list. At sinabi niya rito sa transform, not exist, okay, error. So, idadagdag mo lang ulit yon kung sino man yon. Kung isa dyan. Kasi possible na absent siya. Okay, may umabol na naman na late enrollee. So, idadagdag mo lang dyan. So, I think, yun na yun, ano? Tingnan pa natin. So, pag nagawa na natin ngayon yung process na yung ating name dito sa outliers list, na-correct na natin, na dumaan na sa data outlier. So, ito is ko-copy na natin sa data transform at ina-expect natin laging existing yan. So, gagawa na ngayon tayo ng attendance report. So, dito yon. So, dito sa attendance report, so, ito yung last part, ano? So, lalagyan lang natin ng attendance. Kapag present siya, P. Kapag absent siya, A. Then, ang default color niya is blue. Then, kapag A is yellow. Okay? So, copyin ko lang to. Type ko lang yung attendance. Okay? Adjust ko lang ng konti. Tapos, lagyan ko ng border. Lagyan ko na rin ng meron na siyang ano, no? Okay? Then, hahanapin ko ngayon to, no? Bibilookup ko siya. Okay? Dito. Then, hahanapin ko kay data transform. Ngayon, 1 lang, no? Then, false. Then, again, kapag naggumamit ka ng VLOOKUP, lagi mong tatandaan na lagi dapat to naka absolute range. So, function F4. Ayan. Now, since gusto natin, di ba, P tsaka A eh. Okay? So, tingnan muna natin yung iba. So, dito makikita natin na may NA. Ibig sabihin, sila yung mga absent. So, mamaya, check natin kung tumutugma yung ating count. Kasi dito, pag lumabas yung name, ibig sabihin present. So, pwede natin applyan yung ano, no? O i-update natin yung ating data filter. Tapos, yung mga NA, yung mga absent eh.
So, yung NA natin, 3. So, there are 3 student na wala sa meeting. So, total of 26, tapos yung umaten is 23. So, tama, no? May 3 absent. So, ang una natin concern dito is gawin natin itong P tsaka A. So, yan. So, kulayin ko muna ng ng blue ito. Kasi yun yung kulay na andito sa example natin, ano? Then, i-bold natin ng konti. Then, applyan ko siya ng is-NA. Kasi ang is-NA, nako-convert niya to sa true or false. So, false. Ibig sabihin ng false, present siya. Baliktad, ano? So, tingnan natin tong si Garland. Pag autofill ko na siya, tingnan mo si Garland, true. Ibig sabihin, absent. So, gitna ko lang siya. So, gawin natin, pwede natin, yan eh. Kasi usually, diba, pag true, present dapat. So, pwede natin, balikta rin. Apply natin ng not. Okay? So, parang sa ganon, kapag true, present. Diba? Kapag false, absent. So, pag ganyan na ngayon yung values natin, pwede nating applyan ng if na kapag true yan, present, lalagyan natin ng P. Else, A, absent. Okay? Gitna lang natin. Then, autofill natin. Yan. Tapos sabi rito, na yung mga A daw natin is ipipill color natin ng yellow. So, conditional formatting lang naman yon, new rule. Then, equal to A. Kapag A yan, i-format natin ng yellow. O, lagyan natin ng fill color yellow. Yan. Then, okay. Yan. So, lagyan natin ng count dito. So, total, present. Total, absent. So, gagamit lang tayo ng count if para ma-count natin lahat ng mga present na dapat magmamatch naman dun sa ating number of student na present talaga, no? Nasa meeting, nasa data transform. So, P, yan. So, gitna lang natin. So, 23, tama naman dito. Okay? Then, ito, kukopihin ko na lang since same range. So, paste, absent nga lang yung binibilang dito. A. So, kita nyo, 3. So, tama. Total of 26 na tumutugma naman dito sa nagmamatch dito sa total number of students. So, yon. I think, this is the last part, no? Yan, last part na yan. And we are done. Okay? So, natapos din natin. Although, ang haba ng process, tsaka very challenging yung data transform natin. Pero the next time mo nang gamitin yan, madali na. Kasi na-define mo na lahat ng mga formula na kailangan mo. So, copy and paste ka na lang ng copy and paste. Kapag may panibagong dataset kang ipaprocess. Okay? So, I think that's it. Kompleto na. So, magagawa nyo na yung laboratory exercise number 2. Good luck and thank you for watching.